Isa sa mga struggle ng math teacher ay ang pagtuturo ng division. Lalong-lalo na ang division of monomials. Kung paano sila makakapagturo nito ng mas madali at ng mas maunawaan ng mga bata. Kaya ginawa ko itong video na to na sa palagay ko ay makatulong. Kaya simulan na po natin. So unang-una, meron tayong given na 27 x cubed, then y square, and z divided by 3 a x and y raised to 5. Okay, so alam na mga bata na ang una lang gagawin na unahin mo na nila yung numerical coefficient, which is 27 and 3. So, magdi-divide na tayo ngayon. 27 divided by 3 is, sabihin nila, 9. Yung 9, ilalagay natin doon, yung sagot natin, yung quotient natin doon sa may mas malaking number, which is 27. So, doon siya banda sa taas ng 27. Now, dahil tapos na natin silang i-divide, cancel na po natin sila. Para hindi malito yung mga bata, hindi nila ito pakailaman sa sunod nating mga arrangement ng sagot dito sa ating quotient. Sabihin sila ay tapos na. Ito na yung kanilang quotient. Hindi natin sila papansin mamaya. Next, x cubed. So, hanapin natin sa denominator kung meron bang x na nandito. So, since meron tayong x na nandito, ay pwede natin silang i-divide. So, x cubed divided by x. So, alam nila o dati na discuss natin sa kanila na pag nagdi-divide, ang exponent ay dapat mina-minus. So, since ito ay may imaginary 1, so mangyari ay 3 minus 1. So, pag 3 minus 1, that will be 2. So, yung 2 na yun, pag nilagay mo sa taas ng x, magiging x square na. So, sa atin, nilagay yung x square. So, ganun din, katulad ng nandito sa numerical coefficient, dito naman, ang basis natin is yung kanilang exponent. Kung ano ang may mas malaking exponent, doon natin ilalagay banda yung ating sagot na x square. So, dahil ito ang exponent ay 3, dito natin siya banda ilalagay. X square. So, pagkatapos natin ilagay yan, cancel na rin po natin siya para hindi na siya papakialaman sa susunod nating mga steps. Then, pagkatapos nyan, y naman, y square. Of course, itingnan ulit tayo sa ilalim sa denominator kung meron tayong y dito. So, since meron tayong y raised to 5, pwede natin silang i-divide. So, ganun pa rin siya. Y square divided by y raised to 5. So, ganun pa rin gagawin natin. Magkama-minus pa rin tayo. So, 5 minus 2. So, pag 5 minus 2, of course, ang magiging exponent ng y ngayon ay 3 na lang. So, sa atin, ilalagay yung y cube. Of course, ito sa ilalim. Kasi nandyan yung may malaking or may mataas na exponent. After natin gawin yon, cancel ulit natin yan. Then, hanapin natin kung mayroon pang ibang variable or literal coefficient na pareho. Since wala na, dito z, a yung ilalim, so wala na tayo magagawa dyan. Kaya, proceed na tayo dun sa i-combine na natin lahat, ipagsama-sama natin lahat ng naging quotient ng bawat isa. So, ang mangyari dyan ngayon, sa numerator, ano yung natira sa numerator? We have 9. We have x square. And, of course, z. So, since may natira sa denominator, meron pa rin tayo ditong division sign. So, kopyahin natin yung natira dyan na a. And then yung natira dito sa ilalim na y cubed. So, yun po. Ganun po yung naisip kong paraan para mas mapadali at hindi naman mahirap makuha rin ng mga bata. So, sana po nakatulong. Maraming salamat po.